Ang nakaraan, nagkausap na sina Jasmine at Jemar at ang pagsisinungaling nito sa kanya na meron pala siyang nobya na nagngangalang Vina. At sa pagpapatuloy ng kwento, nakita ni Mang Rodel si Jasmine na malungkot, at tinanong niya kung may problema ba ito, at sumagot siya na parang nararamdaman niya na niloloko lang siya ni Jemar, at tumugon ang kanyang ama na huwag mong bigyan ng problema ang sarili mo, madali lang ang solusyon, huwag ka nang makipag-usap sa kanya at isauli mo na ang cellphone na bigay sa'yo. At kinabukasan ay nagpunta siya sa tahanan ni Aling Charon upang isauli ang bigay na cellphone ni Jemar, ngunit walang tao at umuwi na lang siya pabalik at nakasalubong niya si Berto, ang kanyang kababata na palaging binibiro siya na may lihim palang pagtingin sa kanya. At sabay sabi ni Berto na, pwede bang umakyat ng ligaw, at ngumiti naman si Jasmine at tumugon na pwede, kung papasa ka sa tatay ko. At tumugon uli si Berto na huwag kang magbiro dahil tututuhanin kong umakyat ng ligaw sa inyo, mamayang gabi bibisita ako, magdadala ng paboritong inumin ng tatay mo, pakisabi na lang sa kanya. Umasa kaya si Berto kay Mang Rodel, at magustuhan kaya siya ni Jasmine, at mawawala na ba sa eksena si Jemar? Abangan ang mga kapakapanabik na kwento ng walang kapalit, sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.